Paano nga ba kung yung partner mo ay nagbago na? Ano ang dapat mong gawin? Yung tipong dati halos gusto niya gabi-gabi na pero ngayon bihira na lang 2 beses sa isang linggo. Di ba? Or maraming bagay na kung saan nagbago siya. Yung attention na binibigay niya sa'yo, yung sweetness niya, yung oras, yung pagpa-priority niya sa'yo, wala na, nagbago na. Ano ang iyong dapat na gawin? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ito ang katotohanan. Lahat naman nagbabago eh. Lahat tayo nagbabago. Yung sexy mong katawan ngayon, yung makinis mong balat or kutis ngayon, maluluma yan, magbabago yan, mawawala yan. Yung kabibili mong service mo, yung kabibili mong gadget mo, maluluma yan. Yung paborito mong kumot, yung paborito mong damit, yung paborito mo na pinaka-paborito mo, habang tumatagal, nagiging hindi mo na paborito or nagiging less yung value niya sa'yo. Yung ugali ng isang tao, nagbabago, pero hindi naman lahat ng pagbabago ay masama. Meron yung nagbabago for good, nagbabago for bad. Pero of course, dahil nandito ka, alam ko na for bad, tama ba yung English ko? For bad. Alam ko na hindi maganda yung na pagbabago niya. Na-analyze ko yung mga pinagsasabi ko, parang hindi sila congruent. Basta nagbago na yung partner mo sa'yo. Ano ang iyong dapat na gawin? Okay? So, proceed na tayo sa number 1 na tips ko. Tanungin mo siya. Yun nga lang, in a good way. Huwag yung magalit ka agad sa kanya. Huwag yung very emotional, madrama ka. Just simply ask, what's wrong? Are you okay? May problema ba sa akin? May problema ba sa'yo? May problema ba sa relationship natin? Is there something wrong? Ngayon, kung hindi siya nag-open, kung hindi niya sinabi, kung tatahimik na lang siya, huwag mong pipilitin. Huwag kang magagalit or huwag mo namang isipin na hindi ba ako mahalaga sa kanya? Hindi niya ba ako mahal? Bakit hindi niya ako i-open sa akin? Bakit hindi niya sabihin sa akin? Huwag mong kulitin. It's okay to ask him pero ayaw ng isang lalaki na nakukulit or kinukulit mo. Alam mo kung meron siyang problema at hindi niya kaya, mag-o-open naman yan sa'yo. Ang tanong, kung komportable siya sa'yo, kung close siya sa'yo, kung may tiwala siya sa'yo. Iniisip mo na naman na, ay siguro baka wala siyang tiwala sa akin. Maybe. Aray, sakit nun na. Tama, masakit. Pero hindi mo naman mapipilit yung isang tao na magtiwala sa'yo. Just, ang pakatotoo ko lang, gawin mo ang alam mo na tama. Mabubuo yung tiwala. Okay? So, yun na. Tanungin mo, pero wag mo siyang kulitin. Okay? So, kung hindi pa siya nag-o-open, kung hindi niya pa sinasabi kung bakit siya nagbago, kung bakit siya nambababae, kung bakit siya nagloloko, natural. Bakit niya sabihin yun? Pangalawa na gawin mo ay pabayaan mo lang siya. Kapag pinapabayaan mo siya, nabibigyan mo siya ng space, nabibigyan niyo ng distance. Kasi ang pagbabago naman, depende kasi. Depende kung anong dahilan ng pagbabago niya. Maaring meron siyang problema sa kanyang trabaho, sa kanyang sariling pamilya, or meron siyang ibang rason. Hintayin mo lang i-open niya sa'yo. Or maybe, tama din naman yung nasa isip mo na nanlalandi siya ng iba. Merong ibang babae na, alam mo na, dahilan kung bakit siya nagbago. Maaring tama rin yan. Pero, wala ka namang magagawa sa isang tao kung gusto niya namang babae, kung gusto niya na manlandi ng iba. Anong gagawin mo dyan? Awayin mo? Pag inaway mo ihinto na siya? Hindi. Choice niya yun eh. Nandito na yun, pinili niya yun eh. Kahit ipagbawalan mo pa kung nandito talagang gusto niya, maggagawa at gagawa ng paraan, manlandi lang sa iba. Manlandi ako. Alam ko kung bakit hindi mo kaya na bigyan siya ng space, hindi mo kaya na pabayaan siya dahil natatakot ka na baka tuluyan siyang mawala. Baka tuluyan siyang sumama. Kasi nga, binigyan mo siya ng space. Hindi kita masisisi dyan. Okay lang yan. Pero as I said nga, as long as tinanong mo siya, as long as pinakita mo na concern ka sa kanya, pero wala pa din, ayaw niyang sabihin ang daling kung bakit siya nagbago. Okay lang yan. Hayaan mo. Mare-realize naman niya or makikita naman niya yung halaga mo as the days goes by. And sabi ko nga kanina sa intro na normal na sa isang tao ang nagsasawa. Normal na sa isang tao ang nagbabago. Lalong-lalo na kung palagi mo itong nakikita, kung palagi mo itong nakakasama, kung palagi mo itong nakakausap, tapos boring pa siya kausap,
nagsasawa ka dyan. Mauumay ka. Kaya yung pagbigay mo ng distance or space sa kanya, di ba in that way, mamiss ka niyan? Tama? Kung ikaw, nawala yung isang tao sa'yo, like for example, meron kang anak, nawala yung anak mo sa'yo, nilayo yung anak mo sa'yo, di ba mamimiss mo dahil wala siya. Pero nung nandyan siya, ang kulit-kulit niya, yung tipong naguhugas ka, andyan siya, nangungulit. Yung naglalaba ka, andyan siya. Yung inakaayos mo lang yung mga gamit, yung malaruan niya, mamaya, kinalat na naman. Di ba? Nainis ka, nagsasawa ka, nabibisit ka. Pero nung lumayo yung anak mo, nilayo sa'yo, or pinasyal sa iba, or kahit ilang araw lang na wala sa'yo, di ba mamimiss mo? Tama? Ganun na nga ang tao. Kasi hindi naman porke nagbabago siya, hindi naman porke hindi na siya sweet sa'yo, hindi naman porke hindi ka na masyadong kinakausap na, hindi ka naman masyadong tinetext, ibig sabihin meron na siyang iba, hindi. Huwag ganun yung mindset. Magtiwala ka naman sa partner mo, kahit papano. Kung sinira niya yung tiwala mo at tuluyan siya ng punta sa iba, so be it. Ano sana? Ako to. Kaya sinasabi ko sa inyo, the first place, dapat independent kayo. Yung kaligayahan nyo, wag nyong dinidepende sa kanya kasi kapag siya nawala, wala na. Diba? Yung buhay nyo, wag nyong pinaging dinidepende sa kanya. Kung kaya nyo namang maghanap buhay ng sarili nyong pera, or kung may time ka naman na mag-online selling, gawin nyo para hindi kayo yung tipong dependent lahat sa kanya. I mean, yung distance dito, hindi lang yung literal na may distance sa inyo, kundi yung palaging nade-text, wag mo siya palaging kinukulit sa text, sa tawag, wag ka palaging nauuna na nakikipag-usap sa kanya or tumatawag. Yan yung distance na gusto ko. Ayan nyo lang. And next, na gagawin nyo ay ang tanungin din yung sarili nyo. Kasi sometimes, nagbabago yung isang tao, yung partner natin sa atin dahil tayo mismo nagbago na. Diba? May nagbago na din sa relationship nyo. May nagbago na din sa'yo. May nagbago na din sa approach mo. Kaya nagbago din siya. Like for example, sige, sa buhay mag-asawa, sa sex life, diba hindi ka na masyadong ginagalaw or sa tingin mo, hindi ka nagbago kasi yun pa din naman. Yun nga, palaging yun yung ginagawa mo sa kanya, laging yun yung position, laging siya na lang nangangalabit. Diba? Bakit di mo baguhin ng konti? Bakit di mo i-improve? Bakit di nyo i-try yung mga bagong para mas mag-enjoy naman siya? Or pati ikaw, nagbago ka na din. Bago, like, pabayaan mo yung katawan mo, napabayaan mo yung sarili mo. Diba? Nagbago ka din, kaya nagbago din siya sa'yo. Okay? So, ang gusto ko na gawin mo is that take time na umupo. Of course, take time na umupo. And then, isipin mo, may nagbago kaya sa akin? At kung meron man, alalahanin mo kung sino ka noon, ano ka noon, maaring balikan mo yun. Dati, very motivated ka. Dati, masayahin kang tao. Dati, very positive ka. Punong-puno ka ng positivity. Dati, hindi ka boring. Diba? Tapos ngayon, kumusta na? Yun yung gusto ko na balikan nyo. Kung alam nyo na maganda na i-apply ulit sa buhay nyo, na gawin ulit sa buhay nyo, gawin nyo. Dahil sa mga paraan na yan na binigay ko sa inyo, ay matutulungan nyo yung partner nyo para bumalik sa inyo. Bumalik sa buhay nyo. At magbago siya for good. Ikakaganda ng relationship nyo. Ikakaganda ng buhay niya. Ikakaganda ng buhay mo. Ikakaganda ng buhay nyong dalawa. Normal lang ang pagbabago, kaibigan. Normal lang yan. Huwag kayo masyadong na-i-stress sa pag-iisip mo. Okay? At ito pa, lagi nyong pipiliin kasi na maging masaya sa relationship nyo. Maging masaya sa buhay nyo. Maging masaya sa kanya. Lagi nyong pipiliin ang respetuhin at mahalin siya. Although, hindi na siya tulad ng dati na kamahal-mahal. Hindi na siya tulad ng dati na karespe-respeto. Pero kung gusto mo na bumalik yung dati niyang pagmamahal sa'yo, yung pagmamahal niya nung nanliligaw pa lang siya, yung effort niya nung baguhan pa lang kayo, gusto mo na bumalik yon, maintain mo lang. Kahit mahirap siyang mahalin, piliin mo palagi na mahalin siya. Kahit mahirap siyang respetuhin, piliin mo palagi na respetuhin siya. And makikita mo ang magandang pagbabago or improvement sa relationship niyo. That's me. Okay? So that's it for today's video. At kung nagustuhan niyo to, huwag niyo po sanang kakalimutan na bigyan ako ng thumbs up. Maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless guys.